Sige nga po sabay-sabay. Sing glory to Jesus' name. Mawit ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, ang pag-awit ay hindi lang siya talaga for entertainment, especially panahon ni Pablo. No, sa context ng church, panahon ni Paul, time ni Paul, ito talaga ay regular or powerful tools to inspire, teach, and disciple members. Talagang talagang strategy. Ang pag-awit, strategy para turuan at idisipulo ang mga miyembro. Talagang part siya ng gawain ng church. Kumbaga sa atin ngayon, Sunday school, no? Parang gano'n, no? Yung Sunday school is a discipleship, is an approach for discipleship. Noon naman, ang pag-awit, especially ng mga hymno, ay ginagamit para turuan ang mga mananampalataya, ang mga miyembro, no, to disciple the members. And Apostle Paul understood this, and he used music not only to teach church members about sound doctrine, but also to refute false teachings. No? Ginagamit niya rin para i-refute o i-correct yung mga maling aral ng panahon niya. So, sa sulat na ito ni Pablo, nung nakarang linggo, we talk about the same topic in the book of Ephesians, but now in the book of Colossians, no? Sa aklat ng Colossus. At dito ay nanghiram muli, no, si Pablo ng hymno. Hindi siya nagsulat ito. Yung hymno, pag binasa natin yung Bible natin, if you have your Bible, buksan niyo sa Colossians, hindi halata na mayroong hymno. Hindi halata. Kasi, yung iba pinapahalata, halimbawa, King James Version, ASB, American Standard Version, mahalata mo na hymno siya. Pero, kapag gumamit kayo ng MBB, Mabuting Balita Biblia, NIV, hindi gaano halata na hymno siya, na siya isang awit. Pero dito, isiningit ni Pablo itong hymno doon sa sulat niya sa mga taga-Colosas. At may dahilan kung bakit. Nanghiram siya ng hymno. Sa panahon natin ngayon, kakasuhan ka ng tawag doon? Plagiarism. Plagiarism. Kasi hindi na original sa iyo yan eh. Hiniram mo lang, hindi mo binanggit kung kanino galing. Kaya naman, wala namang ganon. No? Hindi naman siguro ipe-plagiarize si Paul, pero ginamit niya yung hymno na yon para i-rebuke yung mga false teachers at para i-disciple yung mga taga-Colossians. Kaya kung tutusin, ang mga hymno noon ay mas unang nasulat kaysa sa New Testament. Before the New Testament, meron ng mga hymno. Okay? Before the New Testament, meron ng mga naisulat na mga awit. At yun ay ginagamit na nila sa pagtuturo sa church. At mamaya, mas maunawaan natin. So let's read this hymn from the book of Colossians, or Paul letters to the Colossians. Okay. Basahin natin ang sabay-sabay itong hymnaryo na to. 1, 2, 3, begin. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga hindi nakikita, maging ang mga trono o mga pamamahala, o mga pamunuan, o mga may kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilikha sa pamagitan niya at para sa Kanya. Verse 17, siya mismo ay una sa lahat, at ang lahat ng mga bagay ay mananatiling sama-sama sa pamagitan niya. Verse 18, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang pangunahin sa mga binuhay mula sa mga kamatayan, upang sa lahat ng bagay ay siya ang maging katastasan. Verse 19, sapagkat
ikinagugot ng Diyos na ang kanyang buong kalikasan ay manirahan kay Kristo, and the last verse, at sa pamagitan niya ay ipagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng bagay, nasa lupa man o nasa langit, na sa pamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus, ay nakamtan ang kapayapaan. Isa siyang himnaryo. Noon may tono yan, hindi natin alam kung anong tono. Pero himnaryo siya. Isiningit ni Pablo, sumusulat siya sa mga taga-Kolosa, sabi niya, eto kalagayan ng mga taga-Kolosa, siguro maganda kopyahin ko itong awit na ito, isingit ko rito para maintindihan nila yung aking ibig sabihin. Pag si Pablo sumulat ng ganon, ibig sabihin napakahalaga ng himnaryo na yan. Apostle Paul included this gospel hymn in his letter to the Colossians to teach them about, kung mapansin nyo, this is all about Jesus' divinity and supremacy. Okay, ganyan ang kinanta ni Sister Mercy. First time Sister Mercy na-experience yung kanta. Medyo nahiya pa siya. Ano yung kanta niya? Sabi niya, Jesus, I believe in you. No? You are my, what? Ano sabi nga lang? Meron siyang message about who Jesus is. Eto, ganun din. Sino si Jesus sa himnaryo na to? At dito sinasabi ni Pablo sa himnaryo na to, Jesus is divine and Jesus is the supreme creator. Okay? At siya ang naghahari, na supreme ruler sa lahat. Sabi nga ni Pablo, doon sa himnaryo na yan. Bakit sinulat ni Pablo, o bakit isiningit ni Pablo itong himnaryo nito na may ganitong kahulugan? Okay? Ang Colossus ay isa rin sa mga iglesia na hindi si Pablo ang nagplant. Hindi si Pablo ang pioneer ng Colossian Church. Ang nag-pioneer nito walang iba kundi si, sabihin nyo nga, Epaphras. Si Epaphras ang nag-pioneer nito, at si Epaphras ay isa sa kanyang mga disipulo. Ngayon, si Pablo, katulad ng ginawa niya sa Roma, sumulat siya sa mga hindi niya kakilala. Mahirap yung sumulat sa mga hindi kakilala, no? He's writing to those people na hindi familiar sa kanya. Narinig niya lang itong mga taga-Colossian through Epaphras. Okay? Narinig niya sitwasyon ng church dito sa Colossae sa pamagitan ng kanyang disipulo, walang iba kundi si Epaphras. At si Epaphras ay kilala sa pagiging mapanalanginin. No? Kapag babasahin niyo ang letter of Paul, Epistle of Paul to the Colossians, makikita niyo na si Epaphras isang mapanalanginin. Sabi pa gano'n, kanyang klase ng pananalangin ay pagkikipagbuno, no? Wrestling in prayer. Epaphras is wrestling in prayer for this church. Kasi nga mabigat ang kalagayan nitong church na ito. Kaya gano'n si Epaphras. Ano ba kalagayan ng church na ito? Tingnan muna natin ito, Colossians 1:6 and 7. At dito tinutukoy na si Epaphras nga ang siyang nagpasimula ng iglesia doon. Let's read together. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig tulad ng nangyari sa inyo. Tinutukoy ito sa Ebanghelyo, no? Mula nang marinig at maunawaan nyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. No? Narinig nyo ang Ebanghelyo at ang sabi sa verse 7, sabay-sabay, natutunan nyo ito kay Epaphras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo, your representative. No? Kapag pupunta kay Pablo, ang nagre-represent ng Colossian Church is Epaphras. At siya ang nagsimula ng church doon. Okay, siguro, isip na mga false teachers, hindi si Pablo ang directly nagsimula nito. Si Epaphras, pwede natin kaya-kayanin natin to. Si Epaphras lang to, hindi to si Pablo. Something like that. Kaya pinasok siya ng mga false teachers. Now, Paul's letter to the Colossians serves as a warning, no, against the false doctrines introduced by other teachers. No? Itong sulat nito ni Pablo sa Colossian ay babala
Huwag kayo makinig sa mga guro na iyan. They are false teachers. Yung iba sa inyo, marami nang narinig ng mga preacher, nade-discern nyo na kung tama o hindi yung mga itinuturo. Tama po ba? Tama po ba? Sa sito po hanggang maaari, ang ating pagtuturo ay kung ano talaga nasa Biblia. We dig deeper the meaning ng mga salita ng Panginoon. Just like this one. Hindi ito yung klase ng hermeneutics. Pag sinabing hermeneutics, the science of interpretation. Hindi ito Japanese hermeneutics. Ano yung Japanese hermeneutics? Yung haka-haka, puro-puro. Kanyang haka-haka lang, kanyang puro-puro. May Japanese hermeneutics. Haka-haka, puro-puro. Kundi, ano talaga sinasabi ng Biblia? Ano sinasabi ng Biblia? Ano sinasabi talaga ni Pablo sa sulat na ito? At yun ang gusto nating pag-aralan. At dito nga sa aklat na ito'y warning sa mga taga-Colosas. Kaya ito sabi niya, Colossians chapter 2 verse 8. Sige nga po, sabay-sabay, samahan niyo ako. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihat ni numan sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Ina-warning nga niya yung mga taga-Colosas na mag-ingat sila dahil maraming ang nagtuturo ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya lamang. Okay? So, sabi niya, walang kabuluhang karunungan at pandaraya, ito'y ayon lang sa tradisyon ng tao at hindi ayon sa kalooban at katotohanan mula sa Diyos. Okay? Sabi niya, mag-ingat kayo. Verse 16. Basahin natin sabay-sabay. Kaya huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pamamahinga. Pero nakakalungkot ngayon yung mga ibang iglesia, nagpipista pa rin. No? Pinapahalaga pa rin mga pista. Yung pista sa lumang tipan, pinipista pa rin ngayon. Pero sabi ni Pablo, huwag na po. Kahit yung pagkain. Ano ba yung bawal kumain ng dugo? Bawal kumain ng baboy. At ng mga isdang walang kaliskis. Sabi po, hindi na po iyon. Hindi na po iyon. Yung mga atitutunin na yun, yung pagkain, o inumin, o yung mga kapistahan, o yung tungkol sa bagong buwan, o araw ng pamamahinga, hindi na po iyon. Kapag punta kayo sa verse 17, sabi ka nun, anino na lamang iyon. Mga anino na lang. Kumbaga, nagsilipas na sila. Nagsilipas na. Hindi na yun ang mahalaga, sabi ni Paul. Verse 18, tingnan nga po, sabay-sabay tayo. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain, ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. No? Itong mga false teachers ito ay mga angel worshippers. Kaya nga po, yung mga false teachers na ito, ang ginagawa nila, ibinababa nila sa Jesus at itinataas yung kanilang mga turo at ang sinasamba nila, anghel. Okay? Kaya, ganun na lamang yung kanyang imnaryo, na yung imnaryo ay naglalaman ng kung sino si Jesus. Balikan natin. Sige nga po. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Dito pa lang ipinakita na that Jesus is God. Is the image of the invisible God. Larawan ng Diyos na hindi nakikita. Talagang itinataas na agad si Jesus. Verse 16, sabay-sabay. Sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga hindi nakikita, maging ang mga trono o mga pamamahala
o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilikha sa pamagitan niya at para sa Kanya. Kita niyo kung paano hina-highlight si Jesus, itinataas si Jesus. Kasi nga, itong mga kausap niya, sumasamba sa mga principalities, sumasamba sa mga anghel, sumasamba sa mga iba-ibang espiritu. Kaya sabi nila, hindi, si Jesus ang pinakalakila sa lahat. Okay, so kasunod, verse 17. Siya mismo ay una sa lahat, at ang lahat ng mga bagay ay nanatiling sama-sama sa pamagitan niya. Verse 18. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang pangunahin sa mga binuhay mula sa kamatayan, upang sa lahat ng bagay ay siya ang maging kataas-taasan. Verse 19. Sapagkat ikinulugod ng Diyos na ang kanyang buong kalikasan ay nanirahan kay Kristo. Grabe, no? Buong kalikasan ng Diyos nananahan kay Jesus. Verse 20, sabay-sabay. At sa pamagitan niya ay ipagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng bagay, nasa lupa man o nasa langit, nasa pamagitan ng kanyang dugong dumanak sa krus, ay makamtan ang kapayapaan. Amen? Amen. Ang kaligtasan sa kanya lang, kay Jesus lang. Amen. This is a hymn. Ito isang hymnario. Ito isang awitin. At napakaraming katotohanan, no? So rich in truth. Napakayaman sa katotohanan. Huwag kayong magpatangay, sabi niya sa mga nagpapakita na maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila yung nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. When the totoo nagyayabang lamang sila, dala ng kanilang isipan. And then the last verse, hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa mundo. Ganun na lamang, kaya ganun na lamang yung pagbibida ni Pablo about Jesus. Dahil itong mga false teachers na ito, ayaw magpasakop kay Kristo. Di nila kinikilala si Jesus bilang Diyos. Parang ayun sila. Hindi na kinikilala si Jesus na siyang nakatataas sa lahat. Okay? Kaya sabi niya, huwag kayong makinig sa kanila. This is why Paul included high Christology. At sinabing high Christology, ina-highlight yung pagiging Diyos ni Jesus. The high Christology hymn in the letter to continually remind the believers of the supremacy of the Lord Jesus Christ. Si Jesus, pinakadakila, pinakapuno, nananakop sa lahat. The question is, why did Paul use a hymn to teach them some Christology? Ano kaya ang dahilan ni Pablo? Ano ang reason niya? Bakit niya ito ay ginagawa? Kasi nga po, ito number one, mga practical things na makita natin dito. Una, sige nga po, samahan niyo ako. It is often easier to teach doctrine through a hymn or song. Di ba mas madali? Pag nagturo, pag ganito, parang yun, pakinggan si Pastor. Pero pag ginawit, mas madali maintindihan, tama ba? Di ba? Sa awit, mas madaling maunawaan yung mga malalalim na doktrina. Number two, it is easier to understand doctrine through a hymn or song. And number three, it is easier to remember doctrine through a hymn or song. Diba? Pag inaawit, mas madali maalala. Bawa, subukan ko kayo. Pagkatapos ito, mag-exam tayo next week. Kung ilan naalala nyo sa sermon ko. Kunti lang maiwan, na? Pero yung awit, pag sino mo lang kantahin, maalala mo na, makasabay ka na. Tama? Easy to remember. Siguro yan ang mga paraan ni Pablo para hindi mawaglit sa isip ng mga taga-Colosas, ito talaga yung turo ni Pablo. Well, that's why the content of this Christian song is more important. Or the content of a Christian song is more important than the melody. Hindi yung ganda ng pagka-compose, hindi yung ganda ng beat,
kundi yung laman. Yung ating mga worship team dito, mahalaga yung laman ng kanta. Amen? Yung nilalaman niya, yung content niya, yung theology niya. Kaya yung praise and worship team, at hindi lang yung song leader, should be, doctrinally and theologically equipped. Dapat may bukod kayong pag-aaral tungkol sa doktrina. Kasi pagpili nyo ng kanta, depende kung kayo equipped doctrinally, theologically. Tama po ba? Or else, pipili na lang kayo kung ano ng kanta na yung iba hindi na sound doctrine. Di po ba? Tingnan natin to. The reason is that praise and worship as well as congregational singing are effective methods of discipleship. Hindi lang si pastor ang bibigay ng discipleship during the pulpit, preaching, but of course, during our congregational singing. So, ito, maganda to. Samahan natin ng ganito pang kanta, maganda rin. So, ito maganda rin, isama. Hindi po gano'n. Ano yung mensahe gusto niyo iparating? Yung mga awit, dapat tumutugma rin sa bawat isa. Amen ba? Kasi nagdi-disciple kayo, nagtuturo din kayo. Tapos, nag-exhort din kayo. Kaya mahalaga yung exhortation. Pwedeng magpatulong. Gawa kayo, send nyo kay Ate Joy, send nyo sa akin. So, okay ba itong ganitong exhortation? Susulat nyo, pagdating ng pagpapaawit, babasahin nyo. Kasi nagdi-disciple din siya, nag-i-equip din siya. At alam ni Pablo ito. Diba? Colossians 3:16a, ito yung sabi niya. At ito na yung huling verse na babasahin natin. 16a. Okay, sabay-sabay. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Yung kulay dilaw lang, basahin natin ng malakas. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Kaya yung 16a, yung kalahati ng verse ay ito. Basahin natin. Ito yung kalahati ng verse. Sabay-sabay. Buong puso kayo umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awitin espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Do you understand that? Sa isang talata, magkasama yung magturo at umawit. Hello? Pag umaawit ka, nagpapaawit ka, nagtuturo ka. Isang malasa iman doon. Pag tatayo dito, magpapaawit, hindi lang para masaya. Hindi lang iyon. Kundi meron kang itinuturo. Muli sabi ni Pablo, turuan nyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. At ang sabi niya, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Tayo natin na yun. Tayo na magsiawitan ng mga salmo, himno, awiting espiritual, at mag-disiplina. Amen? Panginoon, salamat sa mabiyayang umaga. Salamat. Pinakita niyo sa amin mahalaga ang mga pag-awit, lalong-lalo na kundi punong-puno ng katotohanan na pwede namin isa puso, isa isip. Kung puso namin aawitin, si Jesus ay dakila sa lahat. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang Diyos na makapangyarihan. Si Jesus ang manlilikha. Si Jesus ang may hawak, may control sa lahat. Kaya Panginoon, patuloy mo kaming sama-samang turuan. Lumalim sa pananampalataya, lumalim sa katotohanan, sa pamagitan ng pag-aawitan ng salmo, himno, at awiting spiritual. Bless mo kami, Panginoon. Kasama ang iba pang mga kapatiran sa ibang lugar, sa UK, United Kingdom, sa Australia, sa Malaysia, sa Hong Kong,
sa Singapore, sa iba-iba pang lugar, Panginoon, na sana roon ang mga anak mo, O Diyos. Abutin mo ng iyong pagpapala, abutin mo ng iyong pag-iingat, kaaliwan, kalakasan, kagalakan, kapayapaan, patuloy na maranasan. Panginoon, sa pagkakataong ito, amin rin dalangin ng mga may karamdaman. At ngayon pa lamang, kiniklaim na namin ang kagalingan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Hayaang humayo kami, taglay ang iyong basbas, ang iyong bendisyon. Puspusin kami ng kapangyarihan mo sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Ipagkaloob lahat ng pagpapalang kailangan namin. Pagpapalang provision, pagpapalang kagalakan na pumupuno sa aming puso, pagpapalang kapayapaan na pumupuno sa aming isipan. Panginoon, ibalik lang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.